Alright, magandang buhay. Ayan, no? Kamusta kayo? Good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. Ayan, nagkaroon lang tayo ng technical difficulties, ano? Live na live. Kaya yung mga nasa Facebook Live, no? Ayan. Na-reconnect pa rin natin, syempre. Ayan. Bigla kasing bumuhos ang ulan. Anyway, magandang buhay. Ako ulit si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. At sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, ayan, mapa umaga man dyan o gabi, or kung nasa mamlupalop ka ng mundo, welcome na welcome ka dito. We always do this consistently every Sunday, 8 p.m. Manila time. It's our way, no, of sharing the gospel and of course reaching in all platforms, no. At the same time, sa isang buong linggo, ito yung pinaka-importante talaga, no? This is our day one, diba? We always start and of course end our week glorifying God with all of the breakthroughs and the blessings that we've received for the whole week, no? And syempre, kaya rin tayo nagsasama-sama because maybe this is your sign, no? Para talagang you want to know God, you want to have a relationship with God, no? Because you're going through something, di ba? Where as we go through the end of the year, grabe, no? We're approaching Christmas and end of 2024, pero again, no matter what we face in life, God is the only answer, di ba? He wants us to turn to Him. Each one of us really matters to God. And ganun ka-amazing si Lord na gustong-gusto niyang nai-involve sa bawat season ng buhay natin. And of course, seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay, but still God says, "Come, talk with me." And Jesus made the way for that to happen. So just be intentional, stick with it, get around others who can help you, and above all, be assured that God invites you here. Siya mismo. Diba? Maybe may nag-tag sa'yo sa comment section. Maybe may nag-send sa'yo ng link na to. God is the one that invited you here. Ginamit niya lang yan. Kung sino man nag-send sa'yo or nag-mention sa'yo dyan, no? Or baka nakita mo lang to sa story or baka dumaan lang to sa timeline mo. Again, God invites you. Ganon ka galing si Lord, di ba? Na siya mismo ang nag-imbita sa'yo dito to take steps to get to know Him more intimately. And no specific religion, just pure relationship with God, no? And we always begin this with our grateful Genesis. Yan. Or grateful beginning. Nawala na. Yan, grateful beginning, no? And of course, isa sa mga talagang pinagpapasalamat namin this platform, no, that we have. Sobrang grateful lang sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga ipinapadala sa atin, no, mapa-tao man yan, mapa-blessing man yan, mapa-gamit man yan, no, all of this, kasi lahat ng mga binibigay sa atin, those are mere tools, no, para talagang i-expand pa yung kingdom ni Lord. And I'm also grateful for the life that we have because, grabe, each day is really a blessing, no. Talagang kanina nga, puno-puno yung timeline ko na wag kang magsasawang thank you Lord kasi everyday gumising ka pa lang, nakita mo pa to, 'di ba? Blessing na kagad 'yon. Kasi kung wala ka ng purpose, edi sana hindi ka na nagising. So you still have purpose. And I'm really grateful for a wonderful week. No, this wonderful week, ang dami ko nakausap, ang dami kong mga kinausap din na hindi ko kakilala, mga nagbe-message na hindi ko rin kakilala, total strangers, no. So, sobrang nakaka-bless. And I'm really grateful for the good weather. 'Di ba? Ngayon lang umulan. Pero grabe talaga, no? Iba't iba na yung season ngayon. Dapat, na ngayon, malamig lang, pero paulan-ulan na, no? Pero, I'm really grateful as well for our pastor. Grabe, no? This is a season of transition, but it's okay, no? God has purpose pa din. And I'm really grateful as well for our pastor dito naman sa spiritual gathering natin, no, na talagang grabe ang commitment na he always makes time, no, para lang makapag-serve dito.
And I'm really grateful for the people na mga nanonood dito, yung mga taong pumapasok dito na talagang inaabangan na to every Sunday. So truly, blessing talaga ang bawat isa dito. And again, our spiritual gathering entitled Progressing in All Areas of Life to be led by Pastor Ralph Dulman. Good evening sa lahat. I pray na okay ang audio natin. Tuloy tayo, walang interruptions. Then, tonight will be a very important lesson or teaching because I will not be doing a narrative. Usually, I do a narrative, story. Sinusundan natin. Tonight, isang verse lang, pero punong-puno because this is about teaching. Teaching ang style ko ngayon, hindi preaching. So, magkaiba yung exposition sa narrative ko. This time, ibang dating na naman yun. Because I will be more on teaching. And as your pastor, I want to be used by God to empower you. Sabi nga ng isang quote na napakaganda, leaders should empower and give people tools for them to be more independent and productive in their so that they too will become effective leaders. So, in short, sabi ng isang quote na narinig quote ko rin, leaders should empower, not hold on to power. Magkaiba yun, ha? Yung gusto mo lang maging leader, but you're not empowering others. No? That's why once in a while, I have these workshops, training, coaching sa mga leaders, sa mga Christians. Kasi the Word of God is very relevant sa bawat area ng buhay natin. Okay? And tonight, we will do it. And napakaganda, good news. 2 parts itong training na ito. Dito katulad sa training nyo sa business, this is more on introspective and based on the Word of God. No? This will really empower you not just a business, no? In your personal life, in your marriage life, in your leadership as disciple makers. Okay? So, be here also next Sunday because more on detailed na tayo anong gagawin as we from personal muna ngayon. Next is paano mo ngayon empowering iba. Okay? So, progressing in all areas of life. Before that, let me pray, lead you in prayer. Panginoon, guide us tonight. Be with us. Let your Holy Spirit talk to us, teach us. Use me as your servant, as your mouthpiece to empower your people. And I pray, God, that the gospel still will be heard and will spread through this platform that you are using, Lawrence, to facilitate this every week, not just for the believers, but even for those who are seeking the truth. And I pray that they will come to know Jesus, the truth, the only way, and the only life, the only truth, the only way, the only life. Jesus Christ. Now, Lord, speak to us. Give us wisdom. In Jesus' name, amen. Now, again, listen very carefully. Napakaganda ng ating topic today. I actually designed this workshop or seminar and taught this last Tuesday. At may mga pastor or lay leaders sa church na nag-approach sa akin, Pastor, we want the slides na ginamit mo because i-echo namin, i-train din namin yung aming churches sa natutunan namin last Tuesday. And all glory to God. Ang dami namin natutunan together as we, iba lang yung title ko last Tuesday, pero similar lang ang content nito. Okay, let's move. Let's read the verse. Lawrence, can you read the verse for us? One verse lang tayo. Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. Okay, this is a letter of John to Gaius, a leader, an elder of the church in the kung sabihin na natin, ito yung mga early church noon. And John wants to empower Gaius. And sabi niya, masaya ako, Gaius, dahil you're walking in the truth. Wala na akong ibang joy in my heart to see you walking in the truth, progressing in your spiritual life. No?
And napakaganda ng sinabi dito ni John kay Gaius or Gaius dahil gusto niya na mag-prosper si Gaius in all areas of life. Spiritual, emotional, psychological, in everything. Relationship with God and with people. And just to give you the context, no, inumend ni John si Gaius dahil sa kanyang leadership na talagang sumusuporta sa ministry at even nagsuporta din sa mga ministers. Now, so yun yung konteksto nito. That's why ang ganda ng prayer ni John sa bungad pa lang ng kanyang letter kay Gaius na sana pagpalain ka sa lahat ng area in all respect. You will be prospered. Now, when we say in all respect, ibig sabihin, pag kinumusta ko kayo, or ang tawag doon, kumusta. When I say kamusta ka, or kumusta ka, ano bang right word? Dapat you're not just thinking of your activities this week. You're also thinking, kumusta ka in your relationship with God, in your relationship with others, in your relationship with yourself, in your relationship with your leaders and the people under you. Also, hindi lang sa relationship. Pag sinabing, how are you? You also try to evaluate your psychological, your mental, and all these aspects are actually spiritual things. Okay, now, ang tao, merong tatlong parts. Pag sinabing, how are you in every aspect of life, hindi lang dapat ang emotion mo, ang mind at ang will, which is yun yung scope ng soul. Hindi lang dapat yung body. Pastor, may sakit ako last week, ngayon wala na. So okay na ako. Now, hindi lang yung physical, hindi lang yung soul, even yung spirit. Lahat ng aspekto, ini-evaluate natin. And tayo rin, bilang leaders, kumustahin natin, alamin natin ang kondisyon ng mga taong nililid natin. Hindi lang sa business, kundi even sa gawain ng Panginoon. Kumustahin din natin ang ating family. How are they in the area of their soul, emotion, mind, and will? And ito yung mga parts ng tao. Now, pag wala ka pa kay Jesus Christ, wala pang, yung spirit mo, wala pa yan. You're spiritually dead. Your spirit will only be alive if that spirit will be in Jesus Christ. Meaning, you will believe in Jesus Christ by faith and Jesus Christ will bubuhayin niya ang spirito mo. So kung wala ka kay Kristo, pwedeng buhay ka lang, nakakaramdam ka kasi may soul ka, di ba? Nag-iisip ka, gumagawa ka ng decision, meron kang body, pero yung spirit mo, patay. And when you die without Jesus Christ, hindi ka rin pupunta sa eternal natin, which is, we will be with God. You will not be with God in eternity. Kasi patay yung spiritual mo. Doon ka sa hell without God. So, yun yung dapat natin. And when it comes to soul, meron tayong emotion, meron tayong mind, meron tayong will. Tonight, we will focus also sa emotion and talk about also our mental health. No? Kasi, alam nyo, sa workshop ko, kasi puro yun kalalakihan yung mga audience ko halos, I designed that puro ang yung mga research and statistics na kinuha ko, puro about men. So, I will show you some of the research na nakita ko about mental health ng mga kalalakihan and also mention few things about sa kababaihan. Okay? Wala man sa slides natin but hopefully I can share to you paano mag-cope yung lalaki at yung babae. Now tonight, we will dig deeper on kamusta tayo sa mental natin, sa psychological. Bakit ako mag-focus dyan? It's because sabi ng isang source across the globe ito sa buong mundo,
Iba-iba man ang race, ang ethnic groups or income brackets, males, ito yon research to males often avoid getting help for their psychological issues. Sa tingin niyo bakit? That's my question. Bakit most of the kalalakihan hindi gusto mag-get help when it comes to psychological, mental? Why? Ano meron? This is a worldwide research. Sa tingin niyo, do you have guess? Pride. Oh, galing ni Geraldine. Pride. Tama. Ang mga lalaki, usually, we say, anong sinasabi namin? Macho kaya ako. Macho kaya ako. Masculine mentality, no, Lawrence? Yung masculine, feeling natin, bawal umiyak yung lalaki, bawal humingi ng tulong yung lalaki. Pero you know what? Sa studies doon sa Amerika, i-visit ko lang, stereotyping, no? Mali yun na pag nag-approach ka sa counseling, mali ka na agad, baliw ka na agad. Hindi, kailangan natin yun. Kailangan natin. Ako, I go to people who can help me. Sa Amerika, every year, 6 million na kalalakihan ang may depression. Every year. And 4 times higher than female, nearly 80% of the people who die by suicide are males. Oh, sa Amerika yun, ha? Sa Amerika yun. Kasi nga, yun na nga, may pride tayo, may wrong concept tayo na pag lumapit tayo sa mga makakatulong sa atin, sa mental health natin, sa psychological, be it pupunta ka sa counselor, sa psychologist, or sa pastor, or sa mga leaders mo na more maturing than you, we can ask help. But most of the men will not do asking help. Yun na nga, because of pride, maling pride. Sabi ng World Health Organization, males die by suicide. Ito naman, hindi lang to sa Amerika, okay? At twice rate of die by suicide, twice the rate of females. Twice. At nakaka-surprise lang dahil doon pa sa mga high-income countries, mas mataas ang suicide rate among males. Sa mga first world countries like West America, Europe, ano pa ba mga first world na countries, mas maraming nag-suicide and times 2 than females. Okay? Ito po ay research. Hindi po ito gawa-gawa. May basis po ito. Same mental health issues can manifest differently sa lalaki at sa babae. This is thought to be possible because of the divergent views of mental health. Iba-iba kasi ng view eh. Iba-iba yung view. Paano tumingin ang lalaki sa kanyang mental health, iba rin yung view ng babae. Iba rin mag-cope up ang lalaki, iba rin yung mag-cope up ang babae when they have mental health issues. Ano pa? Males with depression may exhibit higher levels of anger, pagagalitin, or aggression. Kahit hindi mo inaano, aawayin ka. Irritability. Showcase their distress in other culturally acceptable ways. Now, wait a minute. Pag sinabing culturally acceptable ways, hindi siya masyadong ano ba, tawag doon. Parang tawag sa Tagalog yung masyadong parang acceptable lang siya. Kuwari sa Pinoy, kung meron kang mental health issues, ang culturally acceptable is, yes, huwag ka lang manakit ng ibang tao, huwag mo lang saktan sarili mo, culturally acceptable yan. Or, sige, itulog mo na lang, ikain mo na lang. Culturally acceptable yan. Pero, hindi lahat ng culturally acceptable ay biblical. Pwede rin kasi na may mental health issues ka, tapos, galit na galit ka sa isang tao kahit wala naman siyang ginawa sa'yo. So, kinikimkim mo yung galit mo kasi siyempre, nahihiya ka. Baka ano naman sabihin ng iba na bakit ka irritable sa kanya, wala naman siyang ginawa sa'yo. Mga gano'n, no? So, you keep it to yourself.
So again, that's culturally acceptable. Kasi tinago mo lang sa sarili mo. But biblically, ang sinasabi ng Bible, don't keep it to yourself. Lay it all down to God. Tama? Sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. Yun yung Bible. Ibigay mo sa Panginoon. I-lay down mo lahat sa Kanya. Pero siyempre, meron tayong mga stereotyping, mga, alam mo na, yung sinasabi kanina ni Lawrence. Na okay naman, acceptable naman yan. Or minsan meron pa, Lawrence, yung mga maling culturally acceptable. Ito, Lawrence, may narinig ka na ba minsan sa mga parents, pag ang mga anak nila na lalaki naging babae, I mean, naging malambot, naging LGBT na, anong sasabihin nila? Okay na lang yan kaysa mag-addict. Mabuti pa yung anak ko kasi nagdadala ng bigas dito, kahit ganyan yan, malambot. Alam mo yon, culturally acceptable yon, di ba? But that's not biblical. Yes niya? So, ang research na ito, hindi naman to for sure, hindi naman Christian yung gumawa nito eh. That's why, siyempre, sa abot lang ng kanilang understanding, ginawa nilang research, which is very helpful. Di ba? Sinabi dito, females with depression naman may display signs of low mood, walang gana. Yayain mo, tara, labas tayo. Gana, tulog na lang ako. Itong mga babae, walang gana makipagsikahan, uwi agad after trabaho. Kung may asawa siya, walang gana sa sexual nila ng asawa niya. Wala. Wag mo na. Wala. Gusto ng asawa niya, ng husband niya, pero may depression siya. So, no. Bawal. Alam mo yan? So, low naman siya. Low mood. Usually. Although, meron namang babae na depressed pero high energy. Restless. Dinadaan sa kabisihan. Bisibisihan. Pero most of the time, again, low mood ang mga babae. Pag may asawa ka, tapos may depression siya, wala siyang ganang mag-work, wala siyang ganang magluto sa'yo, magtimpla ng kape mo, wala siyang ganang gumawa ng sariling bahay. Gusto niya lang magkilata. Usually, ganun. Low mood. Okay? So, ano pang matutunan natin dito? Puro muna facts, ha? Puro muna tayo mga research based, ha? Mamaya pupunta tayo, babalik tayo sa ating mga verses. Symptoms of depression in males can be physiological. Pag sinabing physiological, lumalabas sa katawan. Okay? Bumibilis yung heart rate, nagkakaroon ng digestive issues, hindi natutunawan, pwede rin palaging na LPS, palaging may headache. Okay, males may be more likely to see their doctor about their physical symptoms than emotional and psychological symptoms. Mas mabilis ang mga lalaki pumunta sa doktor pag about sa kanilang katawan na. Pero, pag about na sa mental health, hindi sila lalapit kay kanino. Anong mangyayari kung gano'n sa tingin niya? Anong mangyayari sa mga kalalakihan? So, sinabi ng article ng source na men who experience depression may self-medicate. Hindi nila sasabihin, sila pupunta sa psychologist, sa mentor, sa counselor, hindi sila pupunta sa pastor, but they will self-medicate with alcohol, other substances. However, this can exacerbate or mas magiging malala ang issue nila and will put them at risk of other health conditions. Okay? Ano pa? Okay. Balik tayo doon. So, ang iba, nag-alcohol, ang iba, nag-drugs, ang iba, mambababae, ang iba, puro na lang hobbies, wala nang time sa asawa, puro na lang barkada. It's because meron silang kiningkim-kim sa mga psychological problems na hindi nila sinasabi kahit kanina. Okay? But may good news din naman sa Bible. Sinabi ng Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit. Kaya sa Panginoon tayo pumunta. Huwag natin idaan sa lasing-lasingan, sa drugs,
at sa kung ano-anong bisyo. Mas masisira tayo pag ganun. Yes, makakalimutan mo siguro panandalian. Pero lasing ka tonight, kinabukasan, hindi naman nawala yung problema mo, may dagdag ka pang sakit sa ulo. Di ba? So why not go to God? Because God is close to the broken-hearted, sabi sa Psalm. So sabi ng article at ng research na yon, ano ngayon ang gagawin natin? So what can mental health professional and policymakers magawa ng batas, even yung mga community like the church? Anong gagawin to ensure that men, mga kalalakihan, will feel confident and comfortable in seeking support and receive appropriate care when it comes to mental health? Anong gagawin? Anong gagawin? Ito yon. Ang suggestion, ang resolution, sabi sa research, male who experience suicidal thoughts should know that help is available. Ano yon? Therapy, medication, community intervention, and don't forget, ang simbahan, malaking community intervention yan, and real-world assistance, yung mga hotlines about depression, anxiety, pwede kang tumawag doon. No? This can lessen suicidal ideation, yung pag-iisip about suicide, and help address depression. Okay? So, dapat malaman natin na help is available. Pero syempre, may mga case din na medyo kahit nandyan na yung help, nandun na yung medication from psychiatrists, may counselors, may psychologist pa, may pastor pa. Depende pa rin yan sa may katawan kung talagang he will be willing to change. Okay? Okay? So, ang stigma, ang stereotyping, nag-fade, sabi dito. When men and boys see resilient and mental health self-care modeled by their fathers, by their brothers, by their teachers, by their faith leaders or pastors, and friends who are also male. Pag minomodel natin sa ibang tao, hindi lang naman to about sa kalalakihan sa lahat, i-model natin na healthy po magkaroon ng counseling sa ibang tao. Healthy po magpa-mentor sa mga leaders. Healthy po na pumunta sa psychologist kung sobrang lala na ng sitwasyon mo. It's normal to go to psychologists and counselors. Like when you have toothache, it's normal to go to a dentist. If you have a problem in your body, you go to a doctor. It's normal. Normal din naman pumunta sa psychologist when it comes to your psychological and mental health. Okay, huwag niyong sabihin na parang weird. Weird ka ba? Bakit ka nagpapamentor? Weird ka ba? Bakit ka pumunta sa counselor? Hindi po weird yun. It's normal. Ha? So, babalik ako. Ginamit ko to sa discipleship and sa pag-restore ng mga taong minsan dinidisiplina sa church. But, sinange ko yung title. Magagamit din kasi ito sa mental health journey. Sa mental health journey, the person who struggles with mental health, yung red font, nakita nyo yung the person who struggles with mental health, kailangan niya si Lord, yung sa gitna, the Holy Spirit of God. And lahat ng community na kailangan niya, yung church, yung family, counselor, mentor, professional help, accountability group or small group or spiritual group, spiritual, ano nga to? Spiritual, ano nga to? Spiritual gathering. Also, that's accountability group Friends, outside church and within the church. These are all needed in our journey if we want to heal in our psychological and even in other aspects of life. Yun yung title natin Okay? But don't forget, kaya may mga depression and anxiety because sabi ng ng expert, there is spiritual components to it. Merong spiritual components yan. Hindi lang yan puro psychological. May spiritual components yan.
Sa Bible, alam nyo ba, ang dami ring nadidepress. Wala lang word na depression, pero ang daming nadidepress. Um, Naalala nyo yung rival ni David? Sinong pangalan nun? Si King Saul. Nung na-depress siya, ginawa niya, paano siya nag-cope up? Tinawag niya si David para mag-play ng harp at ng lyre. Marunong si David noon. So, sobrang depression niya, habang nakikinig siya, oo, nahimasmasan siya, nakarecover siya sa parang may evil spirit na nag-influence sa mind niya. Pero alam mo, habang nagpi-play si David, yung nakapatay ng giant na si Goliath, habang nagpi-play siya para mais yung mental problem and spiritual bandage sa utak ni King Saul, alam mo ba, kumuha siya ng spear at plano niyang ituhog si David sa wall. Ang pangit ng coping niya, no? Nagpa-play pa siya ng music, pero mamaya-maya, papatay niya pala si David habang nag-play ng music. Di ba hindi maganda yung coping niya? Si Elijah, after niyang ah, magkaroon ng miracle na yung altar niya binasa ng tubig, pero si Lord nilamo ng apoy, di ba? At natalo yung mga prophets ni Baal, di ba? Pinapatay niya yun kasi natalo sila. Ang kanyang altar lang yung nagkaroon ng apoy at kinonsum ng fire ng Panginoon. Sinabi ni Jezebel, dahil pinatay mo mga prophets ko, papatayin din kita bukas, the same time. Promise yan. Mamatay man ako, papatayin din kita kung anong ginawa mo sa mga prophets ko. Anong ginawa ni Elijah? Nag-run siya ng whole day. Takbo lang ng takbo, buong araw. At natulog. Then, ginising siya ng angel sa kuweba. Bakit ka nandito? Oh, ito, may pagkain. Nakain siya ng cake at ano pa yun? Basta binusog siya at sabi ng angel, matulog ka ulit. Then, ginising siya ulit, binigyan siya ng mainit na cake at bread ba yun? Then, pinatulog ulit. Gets mo? So, ibang coping, no? Pwede rin pala kain tulog. Yung kay Soul kanina, music, pero naging aggressive siya. Gusto niyang patayin. Premeditated murder daw doon, di ba? Oh. Si Judas, nung binitray niya si Jesus for 30 silver or 1 month wage, 1 month na sahod, pinagpalit niya si Jesus. Paano siya nag-cope? Nag-victim. Gets nyo? Iba-ibang mga depression yan. Hindi lang naman depression yan. May spiritual, syempre may spiritual factor yan. Pero iba-iba yung coping nila. So, meron pa nga isang salmista, nung nag-struggle siya, sumulat siya ng psalm. Ito, para makita nyo kung paano magsulat ang mga tao noon sa Old Testament pag meron silang spiritual, mental, and emotional struggle. Basahin mo, Loren. Yung verses 21, 22 lang ako. Psalm 72. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Yet I Grabe. am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who Okay, are far... yan na muna. Yan na muna. Okay. Nakita nyo, nagkaroon siya ng grieving, nagkaroon siya ng spiritual embitterment. Meron pa siyang senseless and ignorant about naman to sa emotion niya. Hindi niya makontrol sarili niya. At naging manhid siya, senseless, ignorant, and brute beast. Sobrang magagalitin na siguro, no? Nakita niyo yung ano niya, yung coping niya. Nagkaroon siya ng spiritual, emotional, psychological struggle. Pero anong ginawa niya? Nagsulat siya ng kanta. Ito yung Psalm 73. Nakita nyo? Iba-ibang coping, no? At ang ganda ng sinulat niyang kanta, sabi niya sa 23, yet I am always with God. Hindi siya nakalimot na despite na meron siyang mental, emotional struggle, God is always with him.
Galing, no? And you guide me with your counsel. Si Lord, merong guidance. And most of the time, ang wisdom at counsel ni God, manggagaling saan? Sa Bible. Sometimes sa tao. Na siyempre, taong may takot sa Diyos. Kaya you go to a counselor. You go to a mentor. Hindi masama yun. Sabi, no? Sabi niya sa 26, my heart, my flesh, and my heart may fail. Kasi hindi yan palagi 100% obedient kay God, no? We fail God every day. But God is the strength of my heart and my portion forever. Sa mga taong, sabi niya, far, ano? Those who are far from you will perish. Yung mga ayaw maniwala sa iyo, lumalayo sa iyo. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. Lalapit ako sa Diyos. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds to others. Pag nakarecover na siya, sasabihin niya paano siya nakarecover. Grabe, no? So, hindi lang to, ang depression hindi to bago. Baka kala nyo, today lang yan. Noon pa, meron na yan, hindi lang napangalanan. Okay? So, what's the point? Ang punto nga natin ganito. Sometimes we thought we are going to church, we are already okay. That's why I said, kanina sa verse mismo, si John nagsabi, I pray that in all respect, in all areas of life, you will prosper. So wag mong hayaan, kapatid, na yes, okay ka, pataas-taas ka kamay every Sunday, okay ka, but how about your mental health? Your psychological, okay ka rin ba? Kasi based sa research, lalabas siya sa katawan mo. Palpitation, hindi ka makatulog, overeating, or hindi ka kakain. Lalabas, magkakaroon ka ng mga sakit. No? So, what can we learn more? Bakit kailangan ang counseling? Hindi lang sa personal, but even sa community natin. Sinabi sa Isaiah 9:6, for unto us a child is born, to us a son is given. Sino nga ito? Si Jesus Christ ito. Ha? Pinofisay ni Isaiah sa Old Testament. Hundreds of years later, magiging totoo yan. And the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God. Si Jesus daw, tatawaging Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Now, focus tayo sa Wonderful Counselor. If Jesus Christ, the head of the church, is called Wonderful Counselor, how do we cater the community in the area of counseling ministry? Are we equipped bilang Christian to counsel others? We should. We should be. And the Lord will help us. Basta willing lang tayo mag-learn. Kasi wonderful counselor si Jesus. Tapos pagdating pala sa grupo natin, pagdating pala sa church, pagpasok sa church, pag-join ng small group, chismis lang natin. Then we lose people. Instead na matulungan sila sa psychological nila, hindi na lang. So, ang scope ng counseling ministry, tingnan nyo, familial, marital, mag-asawa, communal sa community, and don't forget, personal. Ang counseling, may personal yan na scope. Yung family, marital, communal, it will start sa personal. Now, tonight, ito ang pinaka-focus natin. Nasabi ko na to 2 years ago ata, Senior Lawrence, doon sa kumain tayo saglit. Pero this time, more comprehensive. Okay? Review to kay Lawrence. Now, sa personal level, ano ito? Can you guess what's this? What's this? Smoke detector. Thank you. Now, pag may smoke detector, whether ang may-ari ng bahay yung nagyosi or yung kapitbahay nagsiga, tutunog ito. Ganon din ang trauma natin. Childhood traumas natin,
nagiging problema natin when it comes to adult na tayo kasi hindi natin pinatay ang smoke detector. Ibig sabihin, hindi natin dinil ang ating trauma. Trauma could be caused by others or trauma could be caused by you. But whether it's you or others, you should put off the smoke detector. Tama? Ganon din naman sa smoke detector. Hindi dahil ba ang nagyosi yung kapitbahay mo or nagsiga siya ng smoke, nagsiga siya ng ang smoke pumasok ng bahay mo, tumunog yung smoke detector dahil ba siya ang nakakos ng pagtunog ng smoke detector, hindi mo papatayin yung sarili mong smoke detector. Eh hindi ka makatulog. Tama? Dapat whether sila ang nag-cause na tumunog itong smoke detector or ikaw, kailangan patayin ito. Okay? Ganon din sa trauma mo. Whether ginawa ito ng tao sa'yo nung bata ka pa, kaya ka nag-suffer, na trauma ka, whether siyang may cause or ikaw, don't wait for someone to turn off the button of your trauma. Ikaw na lang mag-turn off. It's your responsibility. Huwag mo nang isisi. Kahit ano pa nangyari sa'yo, yes, you can approach that person, sabihin mo sa kanya, sabihin mo, alam mo, sa ginawa mo sa akin, nasaktan ako. Sa ginawa mo sa akin, hanggang ngayon, affected ako. Sabihin mo, and i-deal mo siya. Huwag kang magkunwari na okay. Hindi okay. Pag hindi okay, approach that person, lalo na kung buhay pa siya. Kasi nag-turn on palagi ang smoke detector pag merong smoke. Ganon din sa trauma. Every time na hindi mo na-deal ang trauma mo, hindi ka pumunta sa counselor, hindi ka pumunta sa taong nakasakit sa'yo, or gumawa niyan sa'yo, hindi yan mamamatay ang, ang sound ng smoke detector. Ang trauma natin, kahit ilibing mo yan, mabubuhay yan na parang zombie. Kaya i-deal mo talaga. Turn off the button. And the Lord will help you. Siyempre. Niniwala tayo dyan. Now, paano mo ma-deal ang trauma mo kung hindi mo alam? Tama? Sometimes, kailangan mo pang kalkalil eh. Ano ba nangyari? Bakit kaya ako galit? Bakit kaya ako galit sa kanya? Now, kailangan ka ng number 1. 4 lang to. For this week, 4 lang. Next week, iba naman. So, what can we learn? Kailangan mo ng acceptance. Ay, bakit ako nagpunta sa acceptance? Dapat awareness mo na. Hindi ko na tayo ng awareness. Awareness yung muna eh. Meron ba? Okay, sabihin ko na lang. Yung una, letter A, awareness. Awareness, parang smoke detector. Okay? Dapat aware ka. Tumutunog eh. So sometimes, yung trauma natin bumabalik. Kasi it could be yung naamoy mong perfume, yun yung amoy ng perfume ng taong nakasakit sa'yo. So you have to deal with that. You must be aware. Natitrigger ako sa amoy na yan. Natitrigger ako sa lasa ng niluto na yan. Galit ako. Kasi yan yung adobo ng luto ng 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 kung sino mang taong nakasakit sa iyo, so naalala mo. Gets mo? So, whatever it is that triggers you, you have to be aware bakit. Now, malalaman mo kung aware ka kasi pag dapat dapat makita nyo eh. Kasi marami doon, Lawrence, yung awareness, sabi ko. Marami doon, ito, paano ba to? Paano ba to? I-send ko, mag-send ako ulit sa'yo, Lawrence. Bali, ito yung file, i-send ko sa'yo sa Facebook. Eh, basahin ko na lang Take note na lang.
Hindi tayo ma-delay. So, sinabi dito sa ano ko, para maging aware tayo na something is wrong sa ating nararamdaman. Ang una, once bumabalik sa iyo yung trauma mo, i-observe mo yung following. Number one, ano yung observe mo? Okay? Na, i-observe mo kung ano yung nararamdaman mo. Ano pa? Yung uh, observe mo yung mga mannerisms mo, yung facial expression mo. Okay? Once bumabalik yung trauma na yon, i-observe mo ang following. Okay. So, yun. Number one, ang tanong, are there childhood memories that still trigger you today? Kung meron, when that memory comes to mind, observe your body responses. Observe mo yung facial expression mo. Namumula ka ba? Or namumutla ka? Or parang nablangko ka? Observe mo. Kasi pag nangyayari sa'yo to, ibig sabihin hindi ka pa nakarecover sa trauma mo. Also, observe mo rin ano yung mga manifestation sa kamay mo. Hindi ka ba mapakali? Gumaganong ka ba? Kinakain mo ba yung kuko mo? Kamot ka ba ng kamot? Or nakaganong ka? Or hindi ka mapakali? Yung blood pressure mo, tumataas ba? Malalaman mo rin yan kung meron kang high blood. Ang aware ka ba sa tono mo? Parang nagagalit ka na ngayon nung nakita mo yung taong galit ka? Nantaka yung kausap mo, parang galit ka na rin? Ah, when you are triggered, paano ka mag-relate sa ibang tao, sa anak mo, sa asawa mo? Okay, nadadala mo ba? And what are other physical manifestations do you experience? Stomach ache, headache, dry throat, palpitation, sweaty ka ba na pawis ka? Or numbness, parang na na-experience mo yung nagmamanhid yung mga parts ng katawan. That's awareness. So, tandaan mo yan. Ibig sabihin na trigger ka sa trauma. Number two, acceptance. Pag aware ka na, siyempre, i-accept mo something is wrong. At kailangan gawan ko ng paraan to para hindi na ako matrigger ulit. And so, sabi nga sa Bible, 1 Peter 5:7, cast all your care upon Him. ING nga pala, oh. ING, casting, patuloy. Casting every day. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Although hindi ito about mental health, pero kasama na yon. Kasi nga sinabi, casting all eh. Lahat eh. Gets? Ang context nito, hindi ito mental health. Pero kay sinabi naman sa verse na, ibuhos, ilapag natin lahat. Kasama na yung trauma mo sa Panginoon. Because God cares for you. Ganda, no? Awareness, acceptance. Next, ano? Alteration. Baguhin mo na. Kung trigger ka dyan, iwasan. And again, God is the one who can change us. Recognize that God has the power to change us. Hindi tayo makaka-change ng buhay natin. Therefore, may good news tayo sa 1 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. The context of this is, ligtas ka na. Hindi ito ulit, again, disclaimer, hindi ito about mental health. Ang pinag-usapan dito is, ligtas ka na kay Kristo. Binago ka na ni Kristo. Ang ibig sabihin lang nito, i-connect natin sa mental health ngayon. Pwede ka ring baguhin ni Kristo at tulungan ni Kristo doon sa problema mo about psychological, about mental and depression. Gets mo? Hindi lang naman sa salvation ang binigay ni Kristo eh. Nagbigay pa siya ng peace sa atin that will guard our hearts and minds. So, ganun na yun. He will guard our hearts and minds sa sobrang depression or sobrang anxiety. Okay? Ganun ang good news. Pero, ang tanong palagi, willing ka ba na baguhin ka ni Jesus? Hindi lang bigyan ng salvation, kundi willing ka ba baguhin ka pa?
i-alter niya ang iyong nakaraan. I mean, tutulungan ka niya na makarecover na every time maalala mo yung trauma mo noon, hindi ka na affected. And every time you remember, instead na mairita ka, every time you remember, you forgive. Pabalik-balik kasi yan eh. Every time remember mo ulit yung tao, you forgive. So, alteration. And yung binasa natin na cast all your cares, galing yan dito sa 1 Peter sa 1 to 11. Ang sinulatan dito ni Paul, mga elders naman, actually. I appeal to the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Sabi niya, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, hindi ka lang napipilitan, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. So sabi ni Peter sa mga elders, sa mga leaders sa church, sabi niya, maging shepherd kayo ng flock. Then again, kinoconnect ko dito yung sa mental health. Bilang shepherd, bilang mentor, bilang Kristiyano na nagdi-disciple sa mga bagong Kristiyano, sometimes, hindi natin maiwasan, may dinadalang mga kabigatan sa puso at mental at psychological problems yung dinidisipulo natin. Yun yung punto ko, bakit kinote ko ito. Again, iba man ang context, pero relatable siya. Okay? In the same way, you who are younger, kinalalahanan niya yung mga younger na mga Christians, submit yourself to the elders, yung mga mentors. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. At ito na yung 7. Cast all your anxiety on Him, He cares for you. Yun yung connection. Kaya ako, nag-ano. But again, anxiety and depression, parang cycle yan. Bumabalik-balik yan. Pero may good news din naman sa verse 10. Basahin nyo. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you, hindi ko mabasa yung ilalim, Lawrence, Strong, will firm, and restore you steadfast. and will make you strong, firm, and steadfast. Siya ang mag-restore sa atin. Pero hindi yan agad-agad lahat ma-restore. Pero may good news. Si God yan. Si Lord ang mag-restore sa atin. Siya ang mag-alter sa buhay natin. Siya ang magpapastrong sa atin. Siya ang panggagalingan ng ating kalakasan. Okay? Diba? Sabi ko kanina, when we are depressed or anxious, nanghihina ka minsan pag depressed ka. Or pag anxious ka naman, sobrang restless mo. Hindi pa nga nangyayari, nawo-worry ka na. Depression about the past, low energy. Anxiety about the future, restless, busy-busyhan. Yun yung effect nun sa katawan natin. Tandaan yan. So, alteration. And lastly, kanina, awareness, acceptance, alteration, dapat may baguhin si Lord sa atin. Dapat willing tayong baguhin tayo ni Lord. And lastly, if we allow God to ito pa pala. Ang trauma natin, parang ganito, inapak-apakan na damo at mga plants. Every time bumabalik-balik sa atin ang trauma natin, ibig sabihin yung taong nakagawa nun sa'yo, naglalakad-lakad pa sa utak mo. So hindi makatubo yung mga damo at mga flowers dahil hanggang ngayon hindi mo dinil, hindi mo nilay down sa Panginoon. So, imbis na makatubo yung mga flowers, makarecover ka na, yung utak mo maging maaliwalas na. Kung sa English pa, you allow people to stay in your brain or in your mind rent-free. Sa Amerika na. Sa atin naman, dito sa psychology naman pala, inaalaw mo yung tao na apak-apakan pa rin yung pain mo. Imbis na
tutubo na, makaka-recover ka na, bumabalik na naman yung pain mo, yung trauma mo about the person or about what happened to you. So, anong gagawin natin para ma-alter natin ito? Sabi nga nila, dapat bakuran muna para walang makadaan-daan dyan. At mag-start ng ihilom, tutubo ulit ang mga bulaklak, mga damo, at mga tanim. Ibig sabihin, sa buhay mo, sa psychological mo, sa mind mo, sa puso mo, mag-start na mag-blossom ulit at makarecover ka kasi hindi mo na inaalaw yung mga tao pabalik-balik sa buhay mo, no? Maglagay ka na ng boundary kasi kung hahayaan mong tao pabalik-balik sa puso mo, same person, same mistake, same kalokohan ginagawa sa buhay mo, paano ka makarecover? Paano ka mag-flourish as Christian? Hinayaan mo eh. Lagyan mo ng bakod. Lagyan mo ng boundary para magbago din siya, yung tao yan. At huwag mo hayaan na palaging paulit-ulit siya maglalakad-lakad para lang hindi makarecover yung mga flowers. No? So yun na din yun sa buhay natin. Alter natin yung mga mali. Itama na. At sabihan sila, tama na, wag na. Tama na. Boundary na. Kota na ako. I will not trust you anymore. Binigyan na kita ng chance, still, sinasaktan mo ako, ginagawa mo pa rin ito, niloloko mo pa rin ako. Mga ganon. Sample lang yan. So what can we learn? Next. If we allow God to alter us, okay, that's part 2 next week. Ito na yung last. There will be altitude. Kanina, awareness, acceptance, alteration, and lastly, for this night, sa gabing ito, we will end here. Altitude. You will soar high. Parang aeroplano, tumataas yung altitude mo sa Panginoon. Freedom from Jesus Christ will allow you to soar high. Kung meron pa rin nagpapabigat sa iyo, paano ka lilipad? Diba? So again, balik tayo sa 1 Peter na naman, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Makakalipad ka lang sa buhay, magkakaroon ka lang, makakagain ka lang ng altitude sa Christian life mo kung ikakast mo lahat ng nagpapabigat sa iyo at mag-humble ka lang sa Panginoon. Lord, hawakan mo buhay ko. Huwag mo hayaan maging proud ako sa heart ko na sobrang mayabang na ako, Lord. Huwag mo hayaan. Lord, I humble myself to you. Tulungan mo ako. Nilalagay ko sarili ko sa iyo. Di ba dito, nakita nyo, humble yourself therefore under God's mighty hand. Usually, yung ginagawa natin, anong ginagawa natin? Lord, pinapasa Diyos ko na ito. Lord, nilalagay ko na sa kamay mo yung problema ko. No. Ilagay mo buong buhay mo sa kamay ni Lord. Nakasalalay kay Lord ang kaligtasan natin, ang breakthrough natin, ang healing natin, even yung paglipad natin. Nakasalalay sa Kanya. That's why, humble yourself in the mighty hand of God, under the mighty hand of God. Huwag lang yung problema, ipasa mo kay Lord. Ipaubaya mo, pati yung buhay mo. And in due time, the Lord will lift you up. So these are just basic sa personal mo na ito. Next Sunday, balik kayo. We'll now we will have more tools and tips paano naman makatulong sa iba. Okay, this is personal muna eh. Personal. Awareness na merong problema sa past, kailangan ayusin. Merong problema sa present, kailangan ayusin. And after awareness, acceptance. Acceptance. Tanggapin mo na kailangan may gagawin ka. And alteration, kailangan may baguhin. Tutulungan ka ni Lord. Basta humble yourself before God. And altitude, because God will lift you up in His perfect time. Basta, ang buong buhay mo, ibigay mo. Wag lang yung problema. Napaka-selfish naman natin. Binibigay lang natin yung problema. Pwede ba buong buhay natin, ibigay natin sa Panginoon? Yung future natin, yung present natin, yung lahat, yung tayo mismo, ibigay natin sa Panginoon. Humble yourself. And the Lord will lift you up in His perfect timing. For now, that's all. I hope
that we are okay and progressing in all aspects of life, in our emotional, psychological, relationship, in our marriage, in our business, in our mental, in psychological, in everything, even in our physical. That's my prayer. May the Lord prosper you in all areas of life. That's my prayer. In Jesus' name, amen. Thank you so much. Yun! Grabe. Alam niyo, sobrang timely ng ganitong topic kasi number one, ito yung mga talagang tama eh. Parang tabu, no? Hindi siya pinag-uusapan. Kasi nga, ayan, kesyo, yan, sabi kanina ni Pastor, di ba? Ay, lalaki, ma-pride. Di, kaya ko to. Di ba? O kaya naman, kahit naman yung mga strong independent woman. Di ba? Hindi, kaya ko to. Galing ako eh. Kumbaga lahat, kumbaga laging relying on oneself, 'di ba? Kumbaga laging diskarte ko, ako. Kaya nawawala si God sa eksena. And sobrang ganda kasi dito na pag-usapan natin no, kung ano yung halaga nung awareness, 'di ba? Kasi yun naman doon talaga siya mag-uumpisa eh. Hindi pwedeng ano mo lang siya eh. Meron kasing aware ka, pero hindi mo siya pinapansin. Diba? Oh, hindi, dyan lang yan. Kumbaga lagi mo siyang isinasantabi. Diba? Lagi mo siyang hindi pinapansin. Kasi sabi mo, di, okay lang. Lilipas din yan. Diba? Pero kailangan talaga yung awareness is, ma-accept mo din siya. Diba? So there's awareness and acceptance sa part mo, no? Para at least, ikaw alam mo eh. Alam mo kung paano mo siya ginagawa. And ang ganda nun na hindi mo lang siya sasarilinin, kundi talagang lalapit ka sa may alam. 'Di ba? Hindi pwedeng galing-galingan ka lang, kaya ko 'to, 'di ba? At kung saan-saan ka kumakapit, 'di ba? Pero kailangan 'yun yung kahalagahan na meron kang mentor, meron kang counselors, meron kang spiritual guidance, 'di ba? Meron kang community, 'di ba? So, 'yun yung pinakamaganda doon. Ang galing nga kanina, sabi doon sa sa church. Sabi, meron daw na encounter yung isang pastor, no? Doon sa US, pumunta siya doon sa church sa US. Sobrang laking tao, sobrang laking mama, no? And nagtatrabaho daw siya sa isang factory, no? So meron kasing special needs yung malaking mama na yun, no? So parang hindi siya makapag-multitask, no? Kumbaga naka-focus lang siya sa isang bagay. Ano bang tawag doon? Ano ba? Autism ba 'yon? Yung parang magaling lang siya sa isang bagay. Hindi siya pwedeng mag-multitasking. So, ang trabaho nitong lalaking ito, sobrang laking mama, is dun sa factory, kundi mag-pluck lang ng chicken feathers. Mag-pluck lang ng chicken feathers. Tapos, sabi, hindi ka ba naboboringan sa ginagawa mo? Sabi ng malaking mama, exciting. Ay, bakit exciting? Parehas lang naman yung ginagawa mo everyday. Sabi niya, iba-iba yung chicken eh. Ang galing, no? So, perspective na ang galing nga kasi nakarelate. Well, most of the leaders here will makaka-relate, no? Kasi parang dito lang din sa business na we encounter new people. Yan, lalo-lalo na sila pastor, di ba? Yung churches that pag nagdi-disciple, you encounter, kumbaga parang sasabihin mo, preach the gospel na naman. Share the gospel na naman. Paulit-ulit na lang. Pero at the end of the day, walang universal approach. Though, iisa lang yung pinipreach, pero iba-iba rin yung tao. Diba? Kumbaga, iba-iba din yung timpla, iba-iba yung approach, iba-iba yung pag-intindi, awareness, understanding. So, sobrang gandang reminder lang sa bawat isa sa atin na talagang you need to change your perspective. Diba? Na sabi ko nga, always step back. Na always look things in perspective. Na parang sa museum, ang nakikita mo lang lagi is yung, grabe yung picture, yung details. Pero step back. Appreciate mo naman yung frame. Step back again, ma-appreciate mo yung pader na pinagkakabitan. No? So, in anything, no, magalit ka man, gagawa ka ng desisyon, di ba? Or, alam mo yun, nakarinig ka ng chismis about sa'yo. So, laging step back, look things in perspective na, no, ano kaya itsura ng frame? Ano kaya itsura ng pader? Di ba? So, ganda, sobrang ganda. Thank you so much. Yan. Meron ba gusto mag-share? Yes, go!
Ay, hindi pala nakaano. Sige. Ayan na. Pwede na. Hello po. Hello. Hi. Ayan. Hi. Yan, ang ganda, Pastor. Simula umpisa pa lang, grabe yung ano, grabe yung na-share po ninyo about dun sa ano, sa yung sa yun nga ano, as a leader kasi talaga dami mong ano, dami mong may encounter. Actually, hindi lang as a leader, as a person talaga sa araw-araw mo. 'Di ba, may family ka, may friends ka, or kung meron ka pang mga anak or something, 'di ba? Kung may karelasyon ka pa, lahat kasi ano, you need to consider din. Tama po yung sinabi ninyo. Yung kasi parang yung lahat kapag hindi mo inano, kapag hindi mo turn off yung yun nga like yun sa trauma, 'di ba? Tapos yun nga maraming magiging trigger points din. Kaya kailangan talaga aware ka, 'di ba? So madaming hindi lang kasi siya sa business eh. Ako yun yung na ano ko dito sa small group natin eh kasi this is not about business anymore. Tama. Kumbaga parang yung na-appreciate ko dito sa gathering natin dito with ano with Pastor Ralph kasi we don't focus here sa business. So na-appreciate ko lang kasi marami talagang magiging cause or magiging trigger na dadaan sa'yo na yun kailangan mo talaga self-awareness din na ay ano eto yung reason ba't ako nati-trigger. So kailangan mong ano layuan yung mga tao na yun. Parang yan pastor ang ganda niyang ano 'di ba? Huwag mo hayaan na tinatapak-tapakan lang na lang din yung heart and mind mo nga. Kasi once na ganyan yung ano, ganyan yung ginagawa mo, ikaw din yung nauubos, ikaw yung napapagod, ikaw yung na i-stress, ikaw lahat. 'Di ba? So super ano, super ganda kasi sabi ko nga, ganyan, 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 ganyan ako dati. And sometimes ganyan pa din ako. Ibig sabihin pala, hindi ko pa turn off yung smoke detector. 'Di ba? Yung akala mo okay ka na, yung akala mo super okay ka na, pero yung totoo hindi pa pala. So, ano talaga, maganda talaga na you need to go sa mga leaders, sa mga ano, yan, isa yan pastor sa ano, sa mga na-appreciate ko din yung counseling kasi marami akong na-change because of counseling na yung pit stop po natin, 'di ba po? Marami akong learnings, praise God talaga dun sa ano, and maraming nag-heal talaga. Actually po, tama po yun, Pastor. Magagamit mo siya sa mga tao mo later on, lalo na as a leader. So, the reason why, Pastor, I'm asking you yung ABCDE, kasi nagagamit ko siya sa mga ano, sa mga Next nandun week. po siya next Next week. week, ituturo ko siya. Okay? Be here. Haba. So, kaya ko siya tinatanong sa'yo last time, Pastor, kasi nagagamit ko siya talaga in handling my people. Especially, tama rin po yung kanina na iba't ibang tao, iba't iba yung situations, iba't iba din kung paano mo sila i-handle. 'Di ba? For every, sabi nga, for different folks, iba-iba din yung ano, there is a different strokes din. So as a leader, kapag ikaw alam mo kung ano yung mga tinuro nyo kanina pastors, no, pastor, malaki yung magiging impact mo din doon sa taong gina-guide mo kasi mahirap pong mag-guide ng tao kung ikaw mismo hindi ka okay. And mahirap makipag-usap with other people kung ikaw mismo hindi ka rin okay. So, maganda po na may mga ganito rin other than sa mga nagagawa po ng mga nakaraan. And super blessed kasi yun nga kapag aware ka talaga sa mga situations mo around you, sa surroundings, even yung nakakapagpa-trigger talaga sa'yo, hindi ka dadating doon sa point na sasabog ka talaga and mahihirapan ka. So, learn to ano lang din, to go sa mga leaders nga, sa mga pastors. Buti na lang pastor, tama yung ano, yung naging response ko nung nakaraan. Kasi medyo ano yun eh. 'Di ba? So, yun, yung sa acceptance po, tama rin po yun. Kailangan i-accept din natin. Tsaka yung alteration. Yung alteration kasi ito yung pinakamahirap eh. 'Di Tama. ba?
Minsan kasi tama yung sinabi ni Jello na inaccept mo naman, alam mo na nandyan. Aware ka, inaccept mo, pero hindi mo inalter. Kumbaga wala kang ginawang action kung paano mo siya inano. And the reason why nasagot ko kanina, Pastor, yung ganun. Kasi madami po. Even me, hindi ako exemption. I have pride dati. Kaya hindi ko magamot yung ano, yung attitude ko, hindi ko magamot yung mga past ko kasi I have pride. And based on handling people ngayon, I saw pride in a different ways po. At sa iba't ibang klase ng tao din po. Minsan akala nila mabait sila, minsan akala nila okay sila, pero sobrang prideful pala nung heart nila, which is the Tama. number one din kasi talaga na nagiging cause ng lahat, yung pride mo. Kaya hindi ka, alam mo yon, hindi mo magamot or hindi mo ma-alter din yung ano, yung certain situations na yon. And yun, kaya kahit sinasabi mo, tama rin yun, Pastor, kaya sinasabi mo, nilay mo na kay God yung certain situation, pero hindi mo naman nilay yung buong buhay mo. So, hinahayaan mo pa din na manguna yung pride mo kaysa ilay mo kay Lord or i-cast mo kay Lord yung anxiety mo. And sobrang blessed kasi ano, this is a reminder po for sa amin and big help to as a leader po din. And sa sarili, personal, hindi lang as a leader. Sabi ko nga, sana kapag marinig to ng mga tao, hindi nila sabihin, ay para kay ganito to, ay para kay ganyan to. Tama. Sana marinig to ng tao, ay para sa akin to. Kasi hindi lang siya para sa ibang tao para siya sa sarili mo din. And this is for your daily life talaga na pwede mong i-apply para hindi ka maligaw and para hindi ka mahirapan talaga to continue yung ano, yung ginagawa natin and yung walk natin kay God. Kasi kapag hindi mo to na, kumbaga hindi mo to na, alam mo yon, hindi mo siya sinabi na, para sa akin to. Iisipin mo lang, marami po akong ganun, Pastor Kapag may naririnig kaming training as a leader, lagi namin sinasabi, ay para to dito sa tao namin. Pero kinakalimutan namin na para sa amin din yun. Agree. So, same here sa mga narinig po namin tonight, Pastor. Thank you so much and praise God po sa life ninyo kasi laging reminder. Grabe po si Lord. Thank you po. Amen. Okay. Tama Dagdag, talaga eh. dagdag ko, ang pride talaga ang nagbubulag sa atin. Kasi kung proud kang tao, hindi mo amin. So bulag ka, hindi ka aware, hindi ka. Again, these are just tools for personal life, for our marriage life, for anyone we meet in the world, even ourselves, personal man yan, pamilya, tool ito. That's why um, we leaders should empower the people of God to have tools na simple. Because sa iba, inaaral ito ng 4 years. Sa inyo, 1 oras lang. And actually, yung tinuro ko sa inyo, since 2014 hanggang 2024, nire-review ko siya 10 years na. Para sa personal ko din at sa inyo, matulungan ko kayo. So, hindi tayo darating sa punto na alam ko na yun. 10 years ko nang inaaral yung tinuro ko sa inyo. Yung iba, 20 years, 30 years. Tama. Galing. I agree Grabe. dun. Last na, Pastor, kasi I teach about attitude of gratitude. Then I realize na parang parang ako mismo tinatamaan, parang ayoko nang ituro. Baga parang syempre hindi talaga excuse din yung sarili mo lagi. So kaya nga Tama. sabi ko lang, para sa akin to, para sa akin to. Ang galing. Thank you po, Pastor. Yes. Galing, no? Kasi kapag hindi mo siya tinanggap at tayo kasi mga tao, no, lagi ang hilig natin magturo, no? Well, tayo talaga yun eh. Kaya nga pride is the mother of all sins. Diyan talaga nagbabranch out yan lahat, no? And sobrang ganda talaga. Tama yun, no? Different strokes for different folks, no? Talagang dito, lalo na nung nag-business, no? Yan talaga, especially dito sa industry namin, dito mo talaga mapapatunayan na talagang iba't ibang, iba't iba talagang, ang klase ng tao, ugali, upbringing, grabe, no? At talagang iba-iba talaga. And
sobrang ganda rin nung part na tama. Ang hirap baguhin no. Pero again, dito rin natin makikita na sobrang gandang reminder na hindi pala totoo yung kasabihang time heals all wounds. Di pala siya biblical, no? Kasi hindi mo siya pwedeng palipasin lang eh. Ay, hindi. Magpapakalma muna ako. But this is a great reminder that everything that you will do is by choice. No? Hindi siya by feelings. Hindi siya by emotion, no? Parang yung pinanood namin last time. Forgiveness is a choice. No? Hindi siya dahil hindi galit ako sa kanya eh. Hindi, you forgive by choice. No? Kahit galit na galit ka, but you surrender it to the Lord, no? So sobrang ganda na. Ayan, may gusto pa ba mag-share? Meron pa? Wala na. Yan, go, back to you, Pas. Anyway, naka-record naman to. Please review this. Ako nga, nire-review ko to. So, kayo rin. Even yung mga nag-take talaga ng certificate or diploma pala sa counseling. Ako, hindi ako nag-take ng. So, ang tawag sa akin is, life coach lang ako. Pastor, life coach, mentor. Ang counselor talaga sa mga nagtapos ng diploma counseling. But anyway, even if basic lang alam ko, I'm studying this for 10 years already. Praise the Lord. Ang dami namang natulungan. Ang daming na si Lord mismo nagbago sa kanila, ginamit na. And this is very, to me, to know you are walking in the truth, you are following Jesus, okay na ako, quits na ako. Makita ko lang kayo na sinusunod nyo si Jesus, nagbago kayo, binago kayo ni Jesus araw-araw, every week, nakikita ko yung progress sa inyo. Noon kayo lang ang pinipreachan ko, ngayon kayo na rin nag-share sa iba. Noon kayo lang mini-mentor ko sa online, but even ngayon kayo nag-mentor na kayo face-to-face. So, this is all by God's grace and by the wisdom of God. So, talaga, just be a learner. Sit at the feet of Jesus. Listen, learn, unlearn kung may mali, i-learn at i-relearn ulit hanggang maging lifestyle natin ang label or ang title ni Jesus na Wonderful Counselor. Sana kayo maging ganun din sa kapwa. Okay? So let's pray. Panginoon, salamat po sa aming natutunan. Next week, ibang level na naman about counseling pa rin, but this is more basic so that we'll be able to apply this in our lives, help people who are really in need, hindi lang sa mental, psychological, relationship, whatever need they have, Lord, use us. We are willing to be used by you because alam po namin, pag kami po ay ginagamit mo to help other people, dadaloy sa amin through our lives, in our lives, ang wisdom mo. Dadaloy sa amin ang peace mo. Dadaloy sa amin ang forgiveness mo. Dadaloy sa amin ang wisdom, ang truth, dadaloy sa amin because you are the truth. We are just channels of the truth. And also, napakaganda because even makinig lang kami sa mga tao may problema, sometimes it will be life-changing experience because the Lord is there to heal them. It is the Lord who will heal us. It's not time. It's Jesus Christ who is our healer. And so our decision should be to go near Jesus, to receive Jesus, to believe in Jesus, to be with Jesus because He is the only healer. It's not true that time heals. Only Jesus heals because He is the healer. Lord, sana through this lesson, sa recording na ito, habang ang iba magre-review ng recording na ito, ng video na ito, Lord, sana masumpungan nila ang healing in Jesus' name. Now, I pronounce the blessing to be upon you, bless you in all aspects of life, and may you prosper in all aspects and all areas of life for the glory of Jesus Christ. Now, may God the Father be with you, His love cover you, the grace of Jesus Christ always make you strong and firm, and the presence of the Holy Spirit comfort you, guide you, and give you wisdom. In Jesus' name, amen.